Fiesta vibes, pre. Fiesta vibes dito sa Apalit. So, nandito ako ngayon sa Apalit at naghahanda sila ng fiesta ni Apong Iro. Alam ko nagbabasaan dito eh. Nagbabasaan dito kapag oras ng fiesta dito. Kailan po yung fiesta dito sa Apalit? June 28, 29, 30. Ilang years na po sila po yun? Yung lipad, 427 years. Burado, basa ka. Babasay ka. Lagay mo sa plastic. Pinaka-posisyon sa ilong. Matagal na sineselebrate itong fiesta ni Apong Iro sa Apalit. Meron silang ginagawa na libad kung saan ihahatid nilang imahe ni St. Peter mula Kapalangan hanggang sa Apalit. At ang malupit dyan ay kailangan nilang dumaan sa ilog ng nakabangka. So itong fiesta ni Apong Iro magsisimula ito sa 28. 3 araw ito at ang pinaka-inihintay ko dito ay yung basaan talaga. Pero sa ngayon, wala pang nagbabasaan dito. Naghahanda pa lang sila. Let's go. Medyo napaga ako ng punta dito kaya wala pang ganap nitong araw na to. Pero babalik na lang ako para makifiesta dito sa Apalit. Day 1 ng Apalit Fiesta. Konti pa lang ang babasa ngayon. Pero ini-expect ko mamaya meron yan. Nakaka-excite. Last year pumunta na ako dito eh, nung fiesta. Talagang maraming ganap dito tuwing fiesta. Shout out! Fiesta vibes, pre. Fiesta vibes dito sa Apalit. Pagdating ko dito, kailangan ko munang hintayin makauwi yung girlfriend ko. Kaya nilibot ko muna itong Apalit. Dahil dyan, nagkaroon ako ng pagkakataon na pumunta sa simbahan kung saan ihahatid ang imahe ni St. Peter. Dito ko rin nakita kung gaano karami ang nagtitinda tuwing fiesta dito sa Apalit. Maya-maya nag-message na sa akin si Mika kaya bumalik na rin ako sa bahay nila. Matapos namin kumain sa bahay, agad kaming umalis dahil medyo malayo yung pupuntahan namin. Sa puntong to, inaasahan ko talaga na Sabi na eh. Patikim pa lang yan kasi maya-maya mas marami ang mangbabasa dun sa pupuntahan namin. Teka lang. Init? Init? Oo nga. Malapit na kami sa kalagitnaan ng pupuntahan namin. Pero yung daan papunta ron ay medyo komplikado kasi kailangan pa naming tumawid ng ilog. So ngayon, nagsisimula na yung mga basahan eh, no? Buong Apalit to, guys. Buong Apalit, ganito ang mangyayari pag nandito ka. Kaya marami talagang dumandaya dito tuwing fiesta dito sa Apalit. Dahil talagang masaya dito. Dito ko na unti-unting nararamdaman yung fiesta kasi naririnig ko na yung malakas na tugtog. Ayan o. Ayan o, ang daming tao. At bukod dyan, may napansin akong isang lalaki na nakaupo sa riles na tila may balak siyang tumalon. Hanggang sa nilapitan ko siya at ito ang nangyari. Oy! Naunan ko! Gaya nga ng sinabi ni Chito, magbabasaan dito. Mali! Bagsakan yun, hindi basaan. Ah, bagsakan ba? Siguro naman gets yun ako anong sinasabi ko. Matapos na matinding basaan, nakarating na rin kami sa bahay ng kaibigan ni Mika. Dahil merong handaan, nakikain din kami dito saglit, tsaka kami pumunta sa susunod na bahay kung saan kami ay nakikain din. Hindi ko alam kung standard ba yung makikain kapag may handaan tuwing fiesta dito sa Apalit. Pero yun na rin kasi yung kinaugalian namin. Mga oras na to, marami kaming pinupuntahan na bahay. Mga kakilala lang nila dito sa Apalit. And grabe. Bago ka pa makapunta dun sa mapupuntahan mo, basang-basa ka na. And every year ganito ang nangyayari. May nagbabasaan. Halos lahat ng lugar dito sa Apalit ay
pumaparty, nagse-celebrate. Kaya hindi mawawala ito. Grabe, ang saya dito sa Apalit. Malapit na matapos ang unang araw ng fiesta dito. Ang kulang na lang ay ang tinatawag nilang limbun o ang prosesyon sa lupa. Ang tradisyon kasi dito ay nagsisimula sa pagsundo sa imahe ni St. Peter sa Kapalangan at ihahatid dito papunta sa simbahan ng Apalit. Gaya nga ng sinabi ko kanina, kailangan itong dumaan ng ilog ng nakabangka bago magsimula ang prosesyon sa lupa. Sa ngayon, nasa ilog pa ang imahe ni St. Peter at kailangan namin pumunta sa dadaanan ng prosesyon kapag nilipat na ito sa lupa. Dahil dyan, umalis na kami pabalik sa Apalit para masilayan ang imahe ni St. Peter. Habang papunta kami ron, dumaan kami sa tabing ilog kung saan nakita ko yung mga bangka na nakikilahok sa prosesyon sa ilog. Grabe, ang dami talaga nila at kumpulan sila ron. Umabot na nga sa punto na nagkaroon ng traffic sa mismong ilog sa sobrang dami nila. Hindi naman lumayo at nakarating na kami sa pagmumulan ng prosesyon sa lupa. Medyo napaga nga kami rito kaya kailangan namin maghintay na makarating yung imahe ni St. Peter. Napakarami ng mga tao rito ngayon. Hindi na nga makadaan yung mga sasakyan sa sobrang sikip ng kalsada dahil sa rami ng tao. Halos lahat kami na nandito ay naghihintay para masilayan ang imahe ni St. Peter. Merong ibang umalis na lang para hindi na madamay sa siksikan dito. Lumipas ang 30 minutes at sa wakas, makikita na namin ang imahe ni St. Peter o mas kilala dito sa Apalit na si Apong Iro. At habang ito ay papalapit, nangingibabaw ang sigaw ng mga tao. Bukod dyan ay hindi ko na namalayan na dumami palalo ang mga tao at lahat kami ay sumusunod sa andar ng imahe ni Apong Iro. Para akong nasa party ngayon. May mga sumisigaw, nagsisitalunan at umaawit ng pangalan ni Apong Iro. Isang tradisyon na hindi ko pa naranasan dati, ngayon ay ito. Maya-maya sumapit na ang gabi at nandito pa rin kami sa prosesyon. Unti-unti ko na nararamdaman yung pagod dahil sa puntong to, buong araw na kaming nasa labas. Sama mo pa yung siksikan dito sa prosesyon at yung hindi maiiwasan na tulakan. Pero aaminin ko, sobrang saya ko ngayon dahil naranasan ko kung paano magdiwang ng fiesta dito sa Apalit. Sa lahat ng mga unang beses kong ma-experience, isa na to sa mga solid talaga. Kung tatanungin ako kung babalik ba ako dito, siguro naman alam nyo na kung ano ang isasagot ko.